neto, i-share ko na lang din. Ano, alam mo yung pag nahimatay ka, di ba, dapat totally blackout ka? Opo. Nung mahimatay ako dahil na-stress ako doon sa isa kong pinsan. Bakit naman ganun? Kahapon pa yan. Inaantay na yan. Pakiayos naman yung mga products na i-deliver, please. Aray, ang sakit ng ulo ko. Sige. Thank you. Wala pa akong kain. Ma'am, ito na nga po pala yung listahan ng products na Ma'am. Kita ko kung paano ako binuhat nung nagbuhat sa akin. Humiwalay ho. Opo, umiwala yung spirit ko sa katawan. Pero hindi mo, di ba, siyempre, pag nahimatay ka, dapat hindi mo nakikita kung paano buhat ang gagawin sa'yo. Natawa na lang po yung nagbuhat sa akin kasi dinemo ko kung paano niya ako binuhat. Ma'am. Nangyari sa'yo? Ma'am. Ma'am, gising. Namatay po kayo kanina. Eh, bakit mo kinaladkad? Ha? Kinaladkad? Hindi mo ako binuhat, kinaladkad mo ako. Pag ganito pa nga, hindi siya nakapagsalita. Kasi sa normal na, sa normal na tao, hindi mo na madedemo kung paano kanya binuhat eh. Yun po ang isa kong ano. Yun, kaya kong i-demo, i-describe yung tao nang hindi ko nakikita. Wow. Kahit sa picture, gano'n. Paano niyo po naramdaman na may calling ulit? Ito po yung sakit ko nga. Ah, ganun po yun. Oo, kasi sabi nung isa kong friend na faith healer, bibigyan kanya ng ano, matinding. Oo. Para sakripisyo pa kung talagang yayakapin mo. Pero saan po nanggaling yung calling ninyo? Sa lahi po ba? O paano kaya siya dumadating? Siguro po nasa lahi. Ah, kasi lahi dalawa po yung tita ko talagang faith healer. Ah. Kaya lang yung sa akin kasi bata pa. So, takot na nga ako sa multo. Kaya talagang inayawan ko. Tapos ngayon, nung naghuli kong paggamot, ngayon nagkasakit nga ako ng myoma. Sabi sa akin ng faith healer na pinagamutan ko, yakapin ko na raw. Sabi ko, ayoko muna. Kailangan kong ayusin muna yung ano ko. Sabi ko, enjoy ko muna kung ano ko ngayon. Nakakatulong naman ako kahit hindi ako manggagamot. Ayun, yun po yung tatanungin ko. Kung halimbawa po may nangailangan ng tulong nyo, tutulong pa rin mo kayo? Tumutulong ako, ma'am, kaya lang dahil weak nga yung ano ko, sa akin yung balik. Ah, bumabalik lalo po na talaga. pagbata po. Kasi siyempre bata kasi. May anak ako. Opo. Pagbata di ko naiyak na. Sensya na. Opo, okay lang po yan. Pagbata po kasi ang hirap tanggihan. Kasi yung isa ko naman pong suki, sabi niya, Ami, sumusuka na yung apo ko. Baka naman pwede. Eh di, kahit na mahina yung katawan ko, ginamot ko pa rin. Through video na lang. Ah, pwede ho yun? Opo. Ano ho yun, dadasalan nyo? Ganun? Oo, ganun lang. Pasensya na. Okay lang po. Kayo po, Ma'am Amedy, yung mga kaalaman nyo po sa panggagamot or sa calling nyo, saan po nanggaling? May kusang nagsasabi sa isip ko, ito yung Wow! Ganun talaga siya. Pagabay ko talaga. Kasi na lang may nagsasabi ko anong gagawin nyo. Oo, late ko na rin naman kasi inaaral yung mga herbal. Tsaka mga herbs. More on herbs ako. Like laurel, star anise, rosemary. Tapos alam nyo na po yung gagawin? Oo. Parang ganun. Parang sinasabi niya, ito yung sabihin mo sa nagpapaguide sa'yo. Kusang lumalabas na lang sa bibig ko. Wow, ang galing. Bilang pareho po kayo na manggagamot, kung may chance ba na umalis sa mundo ng kababalagan, gagawin niyo? Hindi. Hindi. It's a mission eh. Oh. Yeah. And sa akin, it's enough na Binigyan sasabihin kayo ng ng pasyente na napagaling mo. So parang minsan, tatanungin ko sa sarili ko, am I worthy? Am I worthy na mabigyan ng ganitong blessing na makapagpagaling ng tao? Opo. Kayo ho? Totoo po yung sinasabi niya, ma'am. Kasi Hindi rin ho kayo aalis? hindi rin. Kasi nakakatulong ka sa maliit na bagay. Lalo na sabi nyo kanina, pag bata, hindi nyo matanggi.
Maraming salamat po. Salamat po. Walang pinipiling oras, lugar o tao ang kababalaghan. Kaya palaging maging mapagmasid. Dahil baka ikaw na ang susunod na magbabahagi ng mga kwento ng dilim.